Marahil po mga kagre nagtataka kayo kung bakit napakamahal ng pananim na mangustin, ano po. At nakikita nyo na kukunti lang ang nagtitinda nito sa merkado, napakadalang pa nga ng mabibilhan ng pananim nito. Yan pong inyong napapanood ay hindi po yan aking punla, ano po yan pipunla sa nantiyuhin ko. Madalang talaga po nagbebenta niyan dito sa ating bansa. Una po ay discuss natin ng walang paligoy-ligoy. Una po ay sapagkat ang buto niyan ay kapag ka po binili mo ang 1 kilong mangustin, ano po, ilang piraso lang na buto, sa 3 butil, sa 3 bunga ay swerte na ang makadalawang pirasong buto. Yun po ang unang truth na makikita natin sa pagbili ng mangustin na bunga, ano po, napakadalang ng buto at napakadalang naman mabibili mo na napakamurang bunga. Kalimitan ay 380 pesos ang pinakamura. Sa puno naman ang pinakamura niya 30, 40 pesos ang pakyawan. So bago ka makapunta sa puno ng direct ay pupunta ka pa na Google ka pa ng malaking gasolina o pamasahe. So ganun na rin ang computation. Kaya madalang po talaga nakakapagpunla niyan. At kalimitan po yan ay by seeds. Hindi po maganda ang grafted dyan sapagkat napakahina nga po sa bagyo at ang production ay sobrang unti kapag ka po grafted. Hindi po totoo yung mga sabi nila, promoted lang po nila. Madali nga bumunga pero napakahina sa bagyo, kukunti lang yung bunga niya. Sa 3.5 years ay baka wala pang 1 kilo, 1 puno. So napakaliit. Ano po, kung susumahin natin, lugi ka pa rin. Doon ka na sa seedling na tatagal ng 8 taon pero tatagal naman ng 100 years ang buhay kung hindi madadali ng bagyo. Ayaw na tayo ng panahon, ano po. Yun po ang unang dahilan, mahirap makaproduce ng maraming buto. Bibihira pa ang nagbebenta niyan kapag katagprutas at sobrang ang napakamahal, po. Kaya ang nakakapag-produce lang po ng marami niyang mangustin ay yung mga may puno mismo. Ang kinukuhanan pa po niya ng bunga siyempre hindi naman yan pipisain yung kanyang produce para lang sa pananim. Ang pukuhanan niyan ay yung mga nalalaglag sapagkat napakalaglagin din niyan. Yun po ang isang dahilan, maraming nalalaglag na bunga tuwing fruiting season at yun ang pipisain niya. So yun po. At ikalawa pong dahilan ay napakatagal niyan bago ma-produce ang isang planting materials, isang seedlings. Yung akin pong binili, hindi po kayo maniniwala, kaya po yan ay medyo nabansot yung aking pananim, bansod po yan. Sabi ko nga 15 taon na yan sa suma lang po yun, sa estimate 10 years old na daw yan nung nabili ko doon sa aming malapit-lapit sa amin sa Bagong Silang, Victoria, Oriental Mindoro. So yun po yung nagbebenta at 300 to 400. So 10 years na daw niyang inalagaan. Imagine nyo naman, divide nyo po yun sa 10 years. Grabe po yun. Sobrang lugi pa yung nagpupunla, kaya halos ayaw magpunla ng marami niyan. At yun nga, at higit sa lahat, napakamahal po niyang ibenta. Pagka grafted, may nagbebenta po niya ng 1.5, 700, ganyan ang pinakamura. Depende po yan sa walang regulation dyan ang government sapagkat private po yan, mga walang license. Hindi mo yan masisisi dahil kukunti nga pananim. Law of supply and demand, pag kukunti talagang uncontrolled ang price, hindi mo unpredictable, pababat pataas, pag kukunti ay pataas, pag madami ay pamura. So kaya kalimitan po ay mga seedlings po ang naibebenta sa merkado, po. Average po yan ng 1 foot ay 100 pesos to 150 pesos. So 1 foot pa lang yun. So yung pong 1 foot ay napoproduce ng 1.5 years, 1 to 1.5 years, depende sa pag-aalaga. So ganun katagal, 10 years ay kasi nga nababansot yan sa plastic yun ang maganda na i-stock siya. At hindi po yan naganda kapag tinanim mo ng direct na buto o isang dangkal pa lang. Pag natabunan po yan ng mga halamang iba, mamamatay din po. Yun po ang totoo niyan. Yun po, kaya po siya mahal ay yun nga, napakatagal niya bago mai-produce at madalang yung mai-produce pang buto. Yung pangatlo po ay napakahirap niyang alagaan sa nursery dahil napakatakaw niya sa tubig. Tuwing season ay talaga namang drum na pandilig ang Kaya talaga yung binilhan ko para ako naaawa sabihin sa akin na 10 years
300 to 400 na mamahalin, iba napakamura po noon. Kapag naitanim mo naman yun, bibigla na yan ng lumaki at mas maganda kaysa sa mag-dairy ka. Hindi ka na magtatabas eh. Nalaban na po yung 1 meter yon, nasa 1 meter minimum ang size noong 300 to 400. Depende nga sa pakikipag-usap natin dahil minsan may mga mababait na seller kapag ka, alam nyo na, medyo mamabait kang tao, minsan may pasalubong ka pa, marunong ka makasama, eh lahat naman ng bagay nakukuha sa magandang usapan. Yun po yung tatlong dahilan, kaya po napakamahal. Kung may alam pa po kayong dahilan, comment nyo na lang po below. Yun po ang tatlong dahilan kaya napakamahal ng mangustin at kukunti lang yung nakapagtatanim nito. At pang-apat pa nga po, yan ay malawak ang sakop. Kunti lang yung kakayanin sa isang hektarya. 8 to 10 meters ang ang required na distance, parang rambutan din po. So sa isang hektarya kakasya lang ng nasa 100. Yun po yung 80 to 100 peraso. 100 average. So 10 meters yun. So magdagdag man siguro mga 120 ganyan. So kaya yun po dahilan, yung apat na dahilan kaya napakamahal yan. Una nga ay yun nga, kukunti ang buto, mahirap alagaan, matagal, at makunti lang na itatanim sa isang hektarya. Kaya kukunti rin lang aasahan mong may po-produce na buto pananim dahil kukunti na kapag tatanim. Pang mayayaman po talaga siya dahil sa presyo, napakamahal ang presyo, kaya yun, kaya siya mahal. Ayun nga mga dahilan ko nabanggit. Yun lang, maraming salamat na may natutunan kayo kahit kunti lang ating video. Bye bye and God bless. At dyan po nagtatapos ang ating munting vlog. Kung kayo po ay mahilig sa ganitong klaseng mga upload, at bago lang po kayo sa aming channel, huwag nyo pong kalimutang mag-subscribe. I-hit nyo na rin po yung notification bell para updated po kayo sa aming upcoming videos. Maraming salamat, bye bye and God bless.